108 taong gulang na ako. Oo, 108. At hanggang ngayon, nakaupo pa ako rito, nakikipag-usap sa'yo. Malinaw pa ang isip ko. Alam mo kung ano ang kakaiba. Lahat ng doktor na nagsabi sa akin kung ano ang dapat kong kainin, isa-isa na silang nawala. Pero ako, nandito pa rin, sabi nila. Bantayan ko raw ang kolesterol ko. Iwasan ko raw ang kape, itlog, karne. Parang lahat na lang, bawal. Pero habang tumatagal ang buhay ko, may isang bagay akong napansin. Hindi lahat ng sinasabi nila ay totoo. Maraming payo ngayon, galing sa telebisyon, sa internet. Pero karamihan doon, may nagbebenta lang sa'yo ng kung ano, mga pulbos, mga diet, mga bagay na hindi naman kilala ng katawan mo. Ako, simple lang ang buhay ko. Hindi ako mayaman. Hindi rin ako nag-aral ng medisina. Pero may alam ako dahil nabuhay ako ng ganito katagal. May 7 pagkain, 7 simpleng bagay na hindi ko kailanman iniwan. At iyon ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako ngayon, nakatingin sa'yo, nagsasalita, buhay pa. Isa, kape, oo, alam ko, ito ang unang-unang sinasabi nilang iwasan mo. Masama sa puso, magpapataas ng presyon, hindi ka patutulugin. Pero makinig ka sa akin, araw-araw, mula pa nung dalaga ako, umiinom na ako ng 1 tasa ng kape, itim, walang asukal, walang gatas, walang kung ano-ano. Naalala ko pa, tuwing umaga sa bahay namin, bago pa sumikat ang araw, naaamoy ko na ang kape. Yun ang simula ng araw namin. Hindi pera, hindi gamot, kundi kape at lakas ng loob. Alam mo kung ano ang ginagawa niyan. Ginigising nito ang isip mo. Pinapaalala sa'yo na may dahilan ka para bumangon. At may laman itong tinatawag nilang antioxidants. Mga bagay na tumutulong sa katawan mong manatiling matatag. Pero hindi iyon ang pinaka-importante. Ang totoo, ang kape, nagbibigay sa iyo ng ritmo, ng simula, ng galaw. Hindi yan ang papatay sa iyo. Ang papatay sa iyo, yung takot sa bawat kinakain mo, yung sobrang pag-iwas sa lahat ng bagay. Kung iinom ka ng kape, uminom ka ng totoo. Huwag mong sirain ng sobrang asukal o ng mga bagay na hindi mo naman kilala. Inumin mo siya. Gaya ng dati, simple, matapang at totoo. 2, prutas. Nung bata pa ako, wala kaming candy, wala kaming tsokolate, wala ring mga pagkaing nasa plastic na sobrang tamis, pero hindi kami nagkulang. Sa likod ng bahay namin, may mga puno ng prutas, mangga, saging, papaya, minsan bayabas. Kung anong meron sa panahon, hindi namin yun binibili. Hinihintay naming mahinog sa araw. Pinapanood namin kung kailan siya handa. At kapag kinain mo, hindi lang tamis ang mararamdaman mo. May sigla, may buhay. Parang may ibinabalik sa'yo ang bawat kagat. Hindi yung tamis na nakakapagod. Hindi yung asukal na nagpapahina sa loob. Kundi yung tahimik na nagpapalakas. Sabi ng tatay ko noon, tingnan mo ang kulay. Kung makulay, may silbi sa katawan. Nung bata ako, hindi ko iyon naiintindihan. Pero ngayon, sa haba ng buhay ko, nakita ko kung gaano yung katotoo. Yung mga prutas na yan, puno ng kung ano-anong kailangan ng katawan. Para sa dugo, para sa balat, para sa loob na hindi mo nakikita. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang paramihin. Kahit 1 dakot lang, araw-araw, sapat na. Hanggang ngayon, hindi ko tinanggal ang prutas sa buhay ko. Kahit mahirap ang panahon, kahit konti lang ang pera, lagi akong may hinahanap na prutas. Hindi yung gawa sa pabrika, hindi yung sobrang tamis na parang candy, kundi yung totoo,
yung galing sa lupa, yung may araw, may panahon, may buhay. Kung gusto mong tumagal, kumain ka ng pagkain na may kulay dahil minsan ang gamot hindi mo kailangang inumin, kailangan mo lang kainin. 3, isda. Hindi kami mayaman nun, kaya kung ano ang meron, iyon ang kinakain namin. Minsan, sardinas lang, minsan tuyo, minsan kung anong huli sa dagat. Naalala ko pa, yung amoy ng tinapa sa umaga at yung simpleng hapag pero buo ang pamilya. Walang mamahaling pagkain, walang espesyal. Pero alam mo, iyan pala ang isa sa pinakamahalaga, ang utak mo. Kailangan ng tamang taba, hindi yung galing sa mga piniritong basura, kundi yung malinis galing sa isda. Sabi nila ngayon, omega daw, kung ano-ano pang pangalan, hindi ko na yun inintindi. Basta alam ko, kapag kumakain ako ng isda, mas malinaw ang isip ko, mas magaan ang pakiramdam ko. Hanggang ngayon, hindi nawawala ang isda sa pagkain ko. Kahit simpleng sardinas, kahit tuyo lang, sapat na. Hindi mo kailangan ng mamahalin. Kailangan mo lang ng totoo. Kung gusto mong alagaan ang isip mo, alagaan mo ang kinakain mo. Dahil darating ang araw, hindi katawan ang unang bibigay, kundi alaala mo at dun mo may isip. Sana pinili mo ang tama habang kaya mo pa. 4, itlog. Ito ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan na narinig ko sa buong buhay ko. Sa loob ng maraming taon, sinabi nila, huwag mong kainin ng dilaw, tatamaan ka raw ng sakit sa puso. Kaya ang daming tao natakot, umiwas, tinapon ang pinakaimportanteng bahagi, pero hindi ako naniwala. Mula pa noon, kumakain na ako ng itlog, buo, walang tinatanggal. 2, minsan 3, lalo na sa umaga. Naalala ko pa, piniprito iyon sa kaunting mantika. Minsan sa pinagprituhan ng karne. Simple pero nakakabusog at nagbibigay lakas na tumagal buong araw. Alam mo ba kung nasaan ang tunay na laman niyan? Nasa dilaw. Nandoon ang sustansya. Nandoon ang kailangan ng utak mo, ng mata mo, ng katawan mo. Hindi yung puti lang, kundi yung kabuuan. Minsan, ang tinatanggal mo, siya pa palang pinakaimportante. Hanggang ngayon, araw-araw, may itlog pa rin sa mesa ko. Hindi ako natakot. Hindi ako nakinig sa lahat ng sabi-sabi. At tingnan mo ako ngayon. Hindi yan ang sumira sa akin. Kung may sumira man sa tao, hindi pagkain, kundi maling paniniwala. Kaya kung kakain ka ng itlog, kainin mo ng buo. Huwag mong hatiin, huwag mong katakutan. Dahil minsan, ang tunay na lakas nasa mga bagay na pinaniwalaan mong mali. 5, karne. Ito ang isa pa sa kinatatakutan ng maraming tao ngayon. Karne, sinasabi nila, papatayin ka niyan. Masisira ang puso mo. Iwasan mo yan habang bata ka pa. Ilang beses ko na yang narinig, ilang dekada na. Pero sa buong buhay ko, hindi ko kailanman tinanggal ang karne sa pagkain ko. Hindi araw-araw. Pero kapag meron kinakain ko, naalala ko pa, kapag may okasyon lang kami nagkakaroon ng karne. Isang maliit na piraso, pinaghahatian pa namin. Pero kahit konti, ramdam mo agad ang lakas. Alam mo kung bakit? Dahil may mga bagay ang karne na hindi mo basta makukuha sa iba. Iron para sa dugo, B12 para sa lakas. Mga sustansyang tahimik na tumutulong sa katawan mo. Hindi mo man nakikita pero nararamdaman mo. Kapag wala ka niyan, mapapansin mo, mabilis kang mapagod, mahina ang katawan mo. Hindi dahil matanda ka, kundi dahil kulang ka. Pero makinig ka, hindi ibig sabihin kakain ka ng sobra. Hindi lahat ng sobra mabuti. Ang sikreto, tamang dami
at tamang klase, hindi yung galing sa kung saan-saan, kundi yung totoo, yung malinis. Sa panahon ngayon, maraming pagkain na mukhang karne, pero hindi mo alam kung ano talaga. Yan ang dapat mong iwasan, hindi ang totoong karne. Hanggang ngayon, kumakain pa rin ako niyan, kahit kaunti. At tingnan mo ako, hindi ako pinatay ng karne. Mas pinapatay ng tao ang sarili niya sa sobrang takot at sobrang pag-iwas sa lahat. Kaya kung kakain ka, kumain ka ng totoo. Huwag kang matakot sa pagkain. Matakot ka sa maling paniniwala, atsara, at mga pagkaing binuro. Hindi ito madalas pinag-uusapan ngayon. Pero nung panahon namin, ito ang isa sa pinakamahalaga. Atsara, burong isda, mga pagkaing hinayaan naming mabuhay. Oo, mabuhay. Dahil ang mga pagkaing ito hindi patay. May laman silang mabubuting bakterya na tumutulong sa loob ng katawan mo. Noong bata pa ako, lagi kaming may atsara sa mesa. Simpleng gulay, nilagyan ng suka, asin, panahon, walang chemical, walang pabrika. Pero alam mo, kapag kumain ka niyan, gumagaan ang pakiramdam mo, mas maayos ang tiyan, mas magaan ng loob. Hindi ko alam noon kung bakit. Pero ngayon, sinasabi nila, ang tiyan daw natin parang hardin. Kapag puro masama ang laman, magkakasakit ka. Pero kung may mabuti, lalakas ka. At ang mga pagkain ito, ibinabalik ang balanse. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Minsan, kailangan mo lang ibalik ang dati. Hanggang ngayon, hindi nawawala ang atsara sa pagkain ko. Kahit kaunti lang, basta totoo. Dahil minsan, ang kalusugan nagsisimula sa loob, hindi sa nakikita mo. 7, tablia. Ito ang malit kong lihim. Ang hindi ko madalas ikinukwento. Tablia, hindi yung tsokolate na mabibili mo kung saan-saan. Hindi yung sobrang tamis na halos asukal na lang ang laman. Ang sinasabi ko, yung totoo, mapait, malalim ang lasa. Nung bata pa ako, hindi namin ito iniinom araw-araw. Pero tuwing may pagkakataon, ang nanay ko gumagawa ng mainit na tsokolate, tablia, tubig, kaunting asukal, minsan wala pa. At kapag ininom mo, iba ang pakiramdam, may init, may lalim, parang may ginagalaw sa loob mo. Hindi ko maipaliwanag nun, pero habang tumatanda ako, lalo kong naramdaman kapag umiinom ako nito, parang mas malinaw ang isip ko, parang may konting apoy sa loob. Sabi nila ngayon, may mga bagay daw ito na tumutulong sa utak. Hindi ko na inintindi ang pangalan, basta alam ko kapag kasama ko ang tableya, hindi ako agad napapagod, hindi agad bumabagal ang isip ko. Hanggang ngayon, kahit isang kutsara lang, nilalagay ko minsan sa kape ko. Hindi para maging matamis, kundi para maging buo. Hindi mo kailangan ng marami. Minsan, ang maliit, sapat na, pero makinig ka sa akin. Hindi ito pare-pareho para sa lahat. Kung may iniinda kang sakit, makinig ka pa rin sa doktor mo. Ang sinasabi ko lang, ito ang nakasanayan ng katawan ko. Ito ang tumulong sa akin, hindi ito mahika. Pero minsan, ang mga simpleng bagay, sila ang tunay na lihim. At ngayon, narinig mo na ang 7. Pero kung iisipin mo, parang may kulang pa. Dahil ang totoo, hindi lang pagkain ang dahilan. Alam mo, sa haba ng buhay ko, may nakita akong hindi sinasabi sa mga ganitong usapan. Maraming tao kumakain ng tama, umiinom ng bitamina, sinusunod ang lahat ng payo. Pero bakit sila madaling napapagod? Bakit sila madaling sumuko? Bakit parang wala pa ring sigla? Dahil may isang bagay na hindi mo mabibili, hindi mo maluluto.
at hindi mo makikita sa plato mo. At iyon ang dahilan kung bakit ka bumabangon, ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy, kahit mahirap, kahit masakit. Kaya wag mong isipin na ang 7 pagkain na yon ay sapat na, mahalaga sila. Pero hindi sila ang kabuuan, dahil ang katawan mo, hindi lang laman, at ang buhay mo, hindi lang kinakain. May mas malalim pa, mas tahimik, pero mas totoo. At alam mo kung ano yon. Hindi yon nakikita, pero ramdam mo araw-araw. Iyong dahilan kung bakit ka bumabangon, kahit pagod ka na, kahit ayaw na ng katawan mo, iyong mga taong mahal mo, pamilya, mga anak, mga kaibigan, na kasama mong tumawa, kahit mahirap ang buhay. Sa totoo lang, iyon ang nagpahaba ng buhay ko. Hindi lang ang pagkain, kundi ang may dahilan ako para mabuhay pa. Naalala ko, kahit simpleng hapag lang, kahit isda, kahit gulay, kahit kaunting kanin, basta magkakasama kami. Busog ang pakiramdam, hindi lang tiyan, kundi puso. At kapag masaya ang puso mo, iba ang lakas na binibigay niyan. Kahit matanda ka na, kahit mahina na ang katawan mo, may isang bahagi sa'yo na ayaw pang sumuko. Kaya kung tatanungin mo ako kung bakit ako umabot sa edad na ito, hindi lang dahil sa kinain ko, kundi dahil may mga taong dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. At bago kita iwan, may isang bagay pa akong gustong sabihin. Ang lahat ng sinabi ko, ang 7 pagkain na iyon ang nakasanayan ng katawan ko. Pero hindi ito pare-pareho para sa lahat. Kung may iniinda kang sakit, kung may kondisyon ka sa katawan, mas mabuti pa rin kumonsulta sa doktor. Makinig ka sa sarili mong katawan, dahil iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Pero habang may oras ka pa, alagaan mo ang sarili mo. Piliin mo ang mas totoo, ang mas simple, at higit sa lahat, pahalagahan mo ang mga taong nasa paligid mo. Kung may taong mahalaga sa'yo, sabihin mo na ngayon na. At kung may natutunan ka sa kwento ko, isulat mo sa ibaba, gusto kitang marinig. At kung gusto mong makarinig pa ng mga ganitong paalala, samahan mo ako, huwag kang mawawala. Dahil minsan, isang paalala lang ang kailangan mo bago pa mahuli